Biglang update tayo, no, mga kadyani. Ngayong hapon lang kasi naganap to. Ngayong hapon lang na post sa GMA News na isang ola na naman ang na-raid ngayong araw na ito. Dito raw sa may Pasig City, ayon sa balita. At ito yung post ng GMA News na kanina lang, 2 hours ago. Tignan ng opisina ng isang online lending app na umano isang call sa pananakot at panggigipit ng kanilang kliyente. Sinalakay ng PAOK NBI. Ayon sa balita, okay? So yun, tatanungin niyo ako, ano yung ola na na-raid? Ano yung ola na ano ng PAOK, ng NBI, ng SEC? So sabihin ko sa inyo kung ano yan. Total, in-expose naman na ito ng PAOK at Nikki Kay, yung ating kaibigan dyan, na talaga sila yung mga lumalakad at nagpapail ng complaint. So yung ola na ito ay si Easy Peso. Kaya si Easy Peso po matagal na po nilang pinapalo up investigation nung ano pa bago pa man ma-raid na ano nakaraan bago pa tawag doon, bago pa ako mag-file ng mga complaint ay bago ba nung nag-file pala ako ng complaint, mali yung words ko, nung nagpa-file pa ako ng complaint sa PAOK, dinig ko na alam ko na po talaga na under investigation po ng PAOK ang Easy Peso. Sa dami na rin ng complaints niya, sa totoo lang na mga kadyani. Ito yung naging issue do sa isang artista, no? Parang 2 years ago na yata, 1 year ago, yung kay Sunshine Cruz, na nagkakamali, si Easy Peso rin yun. Ngayon, na-raid na sila. Kaya Easy Peso, tandaan nyo, na-raid ngayong araw nito. Tapos, yung mga Ola agent na nahuli sa kanila ay halos humigit kumulang nasa 168 na agent o collector. Kasama na yata doon ng mga supervisors nila. Hindi ko pa sure kung may mga ibang lahi na nahuli sa raid na naganap ngayong araw na ito. So, yun nga, marami na naman sabihin na hanggang raid lang yan, hanggang ito na. Ulitin ko, mga kadyani, kapag nagkaroon ng raid at nagkaroon na ng kaso at inakit na sa korte, tandaan nyo, kung sino yung mga may utang dito na nagkaroon ng issue na harassments, ng panggugulo, pagtawag sa mga contacts ninyo, yung mga ginulo talaga yung social media ninyo, pwede nyo nang i-apply yan kung saan yung magaganap na hearing. Total, sa Pasig City to na raid, I will agree na ipapile nila ito sa Pasig City rin. Doon sila kumuha ng search warrant, sigurado dyan. No, ang ano pa dyan, kasi kapag ako sa inyo na raid, doon kukuha ng search warrant eh. And then ito pa, no, Pasig City yung address ng Easy Peso ay Pasig City na raid yung Easy Peso. Di ba alam naman natin to na kapag nare-raid sa ibang lugar eh. Gayong ang address niya pag tinignan mo sa Ola apps nila, sa about info nila, sa Taguig, parang sa BGC, kung hindi ako nagkakamali, kung papakita ko sa inyo yan, yung kanilang address, ito pakita ko sa inyo, Easy Peso, search muna natin. Kaya sabi ko sa inyo mga kadyani, hindi porket naka-address yan dyan sa apps nila, legit na yun na doon nakagad yung ang address nila. Minsan talaga sa karamihan dyan, iba ang pinapakita nila. Kaya sabi ko sa inyo diba, tama ako, BGC Bonifacio Global City, sa City of Taguig. Tapos na-raid sa Pasig, di ba? Yun yung kadalasan ginagawa nila Nagmi-mislead sila ng mga address. Tapos, di ba, mga haras, magtatago sa ibang lugar. Pero ngayon, tatanungin nyo mga kadyani, kasi sa GC ko ngayon, yung mga message na, oo nga, na-raid nga ngayon, bakit hindi pa rin nawala sa Play Store? Ulit-ulitin ko sa inyo yung paliwanag ko dyan, tandaan ninyo, Hindi porket na-raid ngayon, automatic mawawala sa Play Store. Tandaan nyo, ang Play Store, ang App Store, ang mga app market ay hindi po sakop ng gobyerno ng Pilipinas o ng gobyerno natin. Foreign countries o foreign entities ang may hawak sa kanila. Sila magdedesisyon kung dapat bang tanggalin yan, kung may nakita ba silang mga malware na maaaring maka-apekto sa ating mga cellphones na ginagamit. Kung meron ba silang mga spying device o kung maaari ba makakasira pa sa cellphone natin. Tandaan nyo hindi porket na raid, mawawala na agad. Hindi porket na raid, hindi na mag-ooperate. Isang opisina lang po yung na-raid niyan. Kumbaga parang ganito lang yan may office na raid. Paano kung meron pa silang mga ibang tao sa ibang lugar na may mga opisina pa? Hindi naman basta isa lang yan Pero dahil nga halos 168
tao, kolektor o mga agent yung mga nahuli nila, marami-rami na yun. Marami na sasampahan ng kaso tong mga to. Ang dami pwedeng sampa dyan. Siyempre, cyber libel, data privacy, diba? Coercion or something na yung tinatawag na harassment, tapos yung unjust vexation, mga ganyan, di ba? Mga criminal cases. Unlike sa atin na kapag nagkautang tayo, civil cases lamang. Kaya kung may utang kayo rito at nakaranas kayo ng harassment, please pumunta kayo sa mga hearing. Tingin ko sa Pasig talaga yan. Yun po yung doon po kasi naganap yung insidente ng raid. Then, ito pa no, tatanungin niyo naman ako, babayaran pa po ba namin yan kay Johnny? Nilinawin ko, ngayon na raid. Pero may utang kayo ng mga nakaraan pa. Diba? Nung mga nakaraan, nakautang kayo, na-approve kayo, yung utang ninyo, gagana pa yon. Sisingilin pa rin po nila, okay? Sisingilin pa rin po nila kayo about do sa utang. Pero kung ngayon kayo mangungutang o kaya bukas, that's illegal na. Kasi para sa akin under investigation sila Nasa iakit sa korte yan, bakit sila nag-ooperate? Pwede silang maningil ng utang natin nung nakaraan bago ma-raid. Pero kung ngayon sila mag-ooperate, magpapautang, para sa akin, illegal na yon. Totoo lang, yun ang magiging magiging final answer ko ron. Kasi sinabi naman niya ng SEC rin, kapag ka na-raid, stop operation under investigation, bawal ang pautang. Madami nga dyan, sabi nga sa inyo, kasi hanggat din nawawala sa Play Store din yan, at hindi nawawala sa mga websites, hindi nawawala sa mga text links na kung saan gumagamit sila ng mga paraan para magpautang, they are doing it illegally. Pero yung paniningil, okay lang, kasi yun naman po yung talagang usapan dun Kapag na-raid, bago, singilin. Yun po yung karapatan nila, maningil lang. Pero magpautang, hindi na po. Okay? Sana maliwanagan kayo sa mga ganun. And then, ito pa, Huwag natin abusuhin din na porket na raid, utang natin ng utang. Payo ko lang sa inyo. Huwag ganun. Kasi magiging farmer na labas natin yan. Sabihin natin, gusto nyo gumanti. Sabihin nyo gusto nyo makaganti sa kanila. Mas mabuti nang pumunta na lang kayo sa mga hearing kung sakasakali magpo-post ang PAOK kung saan yung nila. O kaya punta kayo sa PAOK mismo, doon sa Pasay. Bukas naman sila ron, 20, everyday. Parang meron yatang 8 to 5 p.m. na oras sila na pwede mag-file ng complaint yung mga nabibiktima ng mga OLA. Open naman sila kasi may one-stop shop na po sila ron. Doon na rin po yung mga PNP, mga investigador, ang SEC. Alam ko, open na po sila. Kaya kung may complaint kayo, tapos kung gusto nyong sumama para dyan sa hearing, doon na po kayo magpunta at magtanong kung saan yung hearing para madagdagan yung mga kaso nitong mga OLA na ito na na-raid ngayong araw na ito. So sana, yun gawin natin. Pero tandaan nyo, ang dami ko pa rin nakikita na negative comments do sa Facebook page ng GMA do sa pagkaka-post, hindi natin masasisi yung iba dahil iba kasi yung naranasan nila dahil yung iba nagpapautang, hindi nababayaran. Kaya parang iwasan na lang natin mangutang dito sa mga OLA. Yun lang may papayo sa inyo. Pag-aralan nyo muna bago kayo mangutang. Tapos kung may history ng hindi maganda, huwag na kayong tumuloy, huwag na kayong mag-loan. Lalo na kung sa tingin nyo malaki yung babayaran nyo, malaki yung altas nila, huwag nyo yan subukan. So sana nakatulong ang video to, in-update ko lang po kayo. At mag-follow po kayo sa aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat.